Biglang huminto ang makina ng jeep at muling nag-ingay sa kalsada. Nasa kalagitnaan pa lang ako ng moody gear. Hindi pa umuulan, ngunit ang makapal na ulap ay nakasabit sa itaas at tila umuulan anumang oras. Lumabas ako at binuksan ang hood. Tinignan ko yung battery, spark plugs, cables, everything. Sinubukan kong paandarin ang sasakyan 2 o 3 beses. Ang makina ay hindi magsisimula. Naalala ko ang lahat ng mga lumang problema at sinuri ang mga ito. Walang saysay. Nilinis ko lahat ng carburetor jet. Binuksan ko ang distributor at tiningnan ito, ngunit walang tumulong. Natakot ako dahil madilim. Samantala, tinanggal ko ang takip ng gasolina upang tingnan. Anong nakita ko? Nakita kong walang laman ang ilalim ng tangke. Mas naging malinaw sa akin ang dahilan ng paghinto ng jeep. Naghintay ako, iniisip ko na baka may darating. Maya-maya, narinig ko ang tunog ng Java motorcycle na paparating. Papalapit na ang 2 taong nakasuot ng kapote. Sinenyasan ko sila na huminto sa malayo. Huminto sila. "Ensor is here?" tanong ng lalaki sa likod ko. "Ayos lang," sabi ko. "Kaunting gas lang." "May sapat na gas para sa motor na ito, sir. Napakahirap punan ng tangke ng motorsiklong ito. May fuel hose ba?" tanong ko. Tama siya. Kahit gaano pa karami ang gas na ibinigay niya sa akin, hindi pa rin ito sapat para sa isang maikling distansya. Sa ngayon, nakapagdesisyon na siya at sinabing, may gagawin ako. "Dito ka na lang. Kunin mo ang langis sa moody gear at ibigay mo sa akin." Wala akong pera. Sinabi ko sa kanila na ililipat ko ang pera sa bangko bukas, at pumayag sila. Pagkabanggit ko pa lang ng pangalan ko, pareho nilang binanggit ang pelikula, parang may nakakilala sa kanila, "Oh, Mr. Dara, your film." "Mabuti naman, sir." Pagkatapos ay hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa langis. Pinaandar nila ang kanilang mga motorsiklo at tumakbo palayo, sinabing, "Halika na." Naghintay lang ako. Sa daan, huminto ang ilang sasakyan at nagtanong kung ano ang nangyayari. Nang marinig ko ang nangyayari, nagpatuloy ako sa paglalakad. Samantala, may ilang bubuyog na hindi napapansin sa paligid ng jeep. Dahil walang tinatago maliban sa bubong, nanatili akong tahimik sa pag-aakalang darating sila para maamoy ang pulot. Pagkatapos ay lumipad na sila. Pagkatapos ay dumating ang ilan pang mga bubuyog at nagsimulang umikot. Dahil may malaking, masukal na kagubatan sa malapit, naisip ko na dapat may pugad sa isang puno. Ilang sandali pa, 7 o 8 bubuyog ang dumating. Nagsisimula akong mag-alala nang makita ko ang mga pantal na kasing laki ng pala. Naghintay ako sa kalsada, iniisip na kung dumating ang mga lalaki ng mas maaga, na puno nila ang lugar ng gasolina. Dami-dami ang bilang ng mga bubuyog na lumilipad sa paligid. Naghinala ako na ang mga bubuyog na umalis kanina ay iniwan na ang lahat sa pugad. Ang bilang ng mga bubuyog ay patuloy na dumarami. Ang ilang mga bubuyog ay bumagsak sa bintana ng jeep at lumipad na parang baliw, sinusubukang masira ang transparent na hadlang. Naisip ko, ito ba ay isang bagong panganib? Kaya bumaba ako ng jeep at tumayo ng medyo malayo. Nang bumalik ang 2 taong nagpunta para kumuha ng panggatong, ako ay walang magawang nakatayo sa di kalayuan sa tabi ng isang puno. Daan-daang bubuyog ang lumilipad sa paligid ng aking jeep, nag-iingay at umaaligid dito. Nagulat silang dalawa nang makita akong nakatayo sa tabi ng puno at sinabing, "Ito ang bituin dito." Ipinaliwanag ko ang aking sitwasyon. Sabi ng isa sa kanila, "Halika, sir. Ano ang nangyayari? Kung natatakot ka, tapos na," matapang niyang sabi, kinuha ang gas at umalis. Sinundan namin siya. Habang papalapit siya sa jeep, akala niya ay langaw lang ang mga bubuyog, kaya't ikinaway niya ang kanyang kamay para itaboy ang mga ito, na ikinamatay ng isa. Bago pa man malaman ng isa sa amin ang nangyayari, may ilang bubuyog na ang umiikot sa kanyang harapan. "Oh my God," sabi niya sabay lapag ng gas can. Nauna siyang tumakbo sa amin, sa direksyon na aming pinanggalingan. Masunurin kaming sumunod sa parehong bilis. Sabi nung isa, "Hindi ka dapat kumaway ng ganyan." Nang matapos siya, sabi niya, "Umalis ka, baka masunog mo ang mata ko." Tumayo kaming 3 sa paanan ng puno, nag-iisip kung ano ang gagawin. Hindi namin makita. Napakaraming mga bubuyog ang umuugong sa paligid. Sabi nung isa, "Nagsusuot ka ba ng kapote?" Sabi ng nakagat, "Isuot mo." Hindi ko na kaya ang init. Sabi ng una, "Oh my God. I'm stupid. I'm afraid of bees." Magkakagulo ang department natin bukas. May mga litrato din. Hinay pa niya ang kanyang ilong at sinabing, "Kung kumilos ka bilang isang unggoy, sabihin sa akin na okay ang lahat."
Pareho kaming naawa sa kanya at inisip na makatwiran ang kanyang pag-aalinlangan. Maya-maya, sabi ko, baka hindi na sila aalis hanggang sa dilim na. Pupunuin ko ang tangke. Punta na kayo. Mukhang ulan. Noong una ay hindi sila sumang-ayon, ngunit pagkatapos ay umalis sila dahil wala silang ibang pagpipilian. Ilang sandali pa, nagsimula ng umulan. Nagtago ako sa ilalim ng puno, nanginginig sa lamig, nagmumura ng pulot at bubuyog, at sabik na naghihintay sa dilim. Pagdating ko sa bahay, madilim na. Tumakbo ang aking munting anak na babae at tinawag, "O, nakababatang kapatid, halika." Sinabihan ko siyang dalhan ako ng honey habang aalis ako. Laking gulat ng aking asawa nang makitang ang lalaking nagdala ng 7 garapon ng pulot ay may dalang malaking kerosene canister na sobrang bigat para sa kanya. Nang sabihin ko sa kanya na nakakuha siya ng maraming pulot sa halagang 78 rupees, hindi siya naniwala sa akin. Naisip ko na tama na magtago ng isang bagay na kasing halaga ng pulot sa isang kerosene canister, ngunit sa palagay ko ay hindi. Gusto ko pa ring malaman kung anong uri ng Mahada Iswarya ang naiuwi ko. Tumawag ako, Lopier. Isang batang lalaki mula sa bar ang nagtatrabaho sa aming kusina. Siya ay nakulong sa isang detention center sa loob ng 6 na buwan dahil sa pandurukot sa hintuan ng boss. Pagbalik niya, sinabi ng kanyang ama na si Jamal, "Anak ka ng iyong ina." At itinaboy siya sa labas ng bahay. Naglibot siya sa nayon at pumunta sa aming hardin para mamites ng cardamom. Ngunit pagkatapos mamites ng cardamom, ayaw na niyang kainin ito at nanatili sa bahay. Nang marinig niya akong sumisigaw, sumigaw siya, "Ouch!" At tumakbo palayo. "Bakit mo kinuha yan?" Tanong niya. "Bakit mo kinuha lahat yan?" "Hehe, Zim." Pagbalik ko pagkatapos kong magpalit ng basang damit, kumuha siya ng kaldero, nilagay sa 4 na skewer, at pinainit. "Tingnan natin kung ano ang sasabihin mo," sabi ko. Yumuko siya, tiningnan ito, ngunit wala siyang naintindihan at sinabing, "Mayroon." Napagtanto niyang hindi niya talaga ito maamoy dahil nilagyan niya ito ng 66 na stick at sinindihan. Kaya sumigaw siya, "Tingnan mong mabuti at sabihin sa akin." Muli niyang ipinikit ang isang mata, tumingin sa straw, at sinabing, "Meron. May cobra oil." Nagalit ako at sinabing, "Anong gusto mo? Ang sama mo. Alam mo ang pagkakaiba ng pulot sa langis ng cobra." Hiniling ko sa aking asawa na kunin ang lalagyan sa loob para sa akin. "Wala akong alam, Sammy. May nakita akong cobra oil doon," sabi ng kaibigan ko. Kinuha ng asawa ko ang lalagyan. Pinaghirapan kong binuhat ang mabigat na lata at ibinaluktot ito sa lalagyan ng honey butter. Dahil nakatagilid ang lalagyan, hindi ko makita kung ano ang nahulog. Tanging anak ko lang ang tumawag, "Kuya, walang nahulog." Ella, akala ko may mali pero hindi ko maisip kung bakit walang nahulog. May hawak akong flashlight sa lalagyan para tignan. Ang nahulaan ng kaibigan ko ay langis ng nyog. Sa loob ay may puting, solidong langis ng nyog. Habang nananabik akong nag-iisip, sinabi ng kaibigan ko, "Tingnan mo, nakabuka ang bibig ko." Nagsaksak ako ng stick sa lalagyan, pinaikot ito, at binuhat. Isang bahagyang mamasa-masa, solid, matamis na likido ang lumabas. Minasa ko ito sa stick. Parang pulot ang lasa. Naghinala akong may asukal dito, kaya dinagdagan ko ito. Ibinahagi ko ito sa lahat ng tao sa paligid. Ang lahat ay sumang-ayon na ito ay lasa ng pulot. Medyo nabigo ako, bagaman, dahil inaasahan ko ang isang makapal, gintong likido. Tinawag ito ni Mandana na pinakamahusay na pulot sa mundo. Tingin ko subukan ko ito bukas kapag nag-shopping ako. Dahil ito rin ay kahawig ng langis ng nyog, sinabi ni Pierre, tumigas ito sa malamig na panahon.